Masayang araw, mga kapier. Parang may bagong gimmick itong magpinsang Marcos at Romualdez, mga kababayan. Nakakapanibago. Ang baduy. Hindi bagay, ika nga, mga kababayan. 4 na taon na ho sila dyan sa kanilang pwesto. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito dito sa magpinsan na ito, mga kababayan. Parang nagdadrama lang. Parang nagbabait-baitan lang. Kayo na pong humusga, mga kababayan. Panoorin po natin tong dalawang video. Pagsunurin ko na lang po itong mga sinabi nitong magpinsang Marcos nga at saka Romualdez, mga kababayan. Kayo ba'y maniniwala sa mga maririnig nyo dito sa video panonoorin po ninyo? Kayo na lamang pong umusga, mga kababayan. Basahin ko po muna itong balita, itong caption, bago po ang video. Okay? Tungkol po ito doon sa USEC, mga kababayan, ng DPWH na di umano'y nagpayaman. Eto. Wala raw sisinuhin maski kaalyado. Ayan. Si Marcos po ba, wala daw sisinuhin kahit kaalyado niya. Okay? Yan ang pangako ni Bongbong Marcos sa kanyang pagpapanagot sa mga kumikikbak na opisyal ng gobyerno sa mga flood control projects. Bakit isa lang? Sagot niya, yan sa one-on-one interview ni Ivan Marina. Meron po itong buong video, mga kababayan. Ito ho yung podcast ni Marcos. Ito na po yung sa isa pang balita. Saglit na lang, mapapanood na po natin yung video, dalawa. Isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tinanggal ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos magpayaman sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Putaragis, napakarami na pong yumaman sa pwesto nila. Ito lang ang nasilip mo. Silipin mo pati pinsan mo. Ito na muna yung video. Mamaya na po ako magkukomento, mga kababayan. Pagsunurin ko na lang po itong video nitong dalawang magpinsan. Ito na. Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations, from committee to the plenary. Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. We will strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. We heard the President's SONA and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. This is why the House of Representatives will launch
a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires real-time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. The House will take the lead in building strong public accountability mechanisms because our good governance is our duty, not our defense. Oh, napansin nyo po, mga kababayan, parang nag-usap tong dalawang magpinsan. Insan, gawa tayong gimmick. Kunwari, galit tayo sa mga kurap na mga nasa gobyerno. Hindi bagay. Ang corny ninyong dalawa magpatawa. 4 na taon na kayo dyan. Ngayon lang kami nakarinig ng ganito. Sana ginawa nyo yan noong unang taon pa lang ninyo na mamuno para sa ating bansa. Hindi nyo sana inuna yung mga walang kwentang ayuda. O kamusta? Yung libu-libong taong naayudahan nyo kuno mula sa napakalaking pondo. Yumaman ba sila? Di ba hindi? Pagkatapos ng 1 linggo na inubos nila ang ayudang pinamigay ninyo, balik na naman sila sa gutom. Kung lumikha kayo ng trabaho, matagal na panahon pakikinabangan ng ating mga kababayan. Yung ayuda, kahit pag-gaano kalaki ang visit na yan, mauubos at mauubos yan. Kung lumikha kayo ng trabaho para sa ating mga kababayan, hindi sila mamumblema sa mga dating panataon sa buhay nila. Higit sa lahat, makakapagpaaral sila ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Tapos ngayon, may gimmick kayo. Kunwari, galit-galitan kayo sa mga kurap. Magsilipan kaya kayong dalawa. Ipakita nyo kaya, kayong dalawa muna magpinsan. Ba't di nyo buksan sa bayan, sa mga kababayan natin, ang inyong libro? Parehas kayo. Ayan, buksan nyo po. Kung saan nagagamit yung mga pondong inilalaan sa mga tanggapan ninyo. No? Lalo ka na, Martin Romualdez, ang galing mo. Ang galing mo magsalita sa entablado mo sa kamera. Wala kang itatago. Transparency daw, mga kababayan. Makikita daw sa television, sa mga social media platform. Unahin mo muna sarili mo. Bago yung sinasabi mo na yan, para maniwala kami. Paano kami maniniwala na mismong sarili nyo ng mga libro, sarili nyo mga bank accounts, hindi ninyo pinakikita? Wag nyo pong inuoto ang tao. Ay na naman kayo Nanguuto na naman kayo Alam nyo, mga kababayan, ang napansin ko lang po, ito, opinion ko lang to Lahat naman tayo pwede magbigay ng opinion, ng komento, di ho ba? Hindi naman tayo naninira. Opinion, komento, di ba? Yan lang naman ang ating ipinapahayag, mga kababayan. Lahat ho tayo may karapatan yan kasi freedom of expression, dahil demokrasya po ang ating bansa. Hindi tayo komunismo, no? Ang napansin ko lang, mga kababayan, sa kasalukuyang administrasyon, kung ano ho yung sinasabi nila, baliktad. Baliktad. Sinabi ni Marcos, mga kababayan, na
hindi niya hahayaan na makuha o madala ang dating Pangulong Duterte papuntang dahig sa ICC. O ano nangyari? Naroon na si tatay. Nakakulong na sa ICC, payat na. At isa pa napansin ko mga kababayan, parang wala talaga silang plano na makalabas ang dating Pangulong Duterte. Akin lang to parang gugustuhin yata nilang doon bawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte at hindi dito sa Pilipinas. Kasi unang-una, walang jurisdiction mga kababayan ng ICC. Alam na ho natin yan. No? Ni kahit nga passport, ni sapat na mga ebidensya, no, bago siya dinala sa The Hague, Netherlands, wala silang hinahawakan. Ngayon pa lang po sila naghahanap ng mga ebidensya kuno. Ngayon pa lang sila na merong ipapadala doon sa ICC na mga testigo kuno. Di ba? Walang jurisdiction ng ICC. Diyan pa lang sa mga bagay na yan, hindi dapat maditine ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Kung lilitisin siya, magsisimula dito sa ating mga hukuman sa bansa. Bago siguro manghimasok ang ICC, lalo na kung tayo'y membro ng ICC. Kasama ang palad, hindi nga tayo membro ng ICC. Di ba? Sinabi niya, hindi ko hahayaan si Duterte na madala sa ICC. Ano nangyari? Eto pa isa. 10 lang naman to. Di ba? Kasi kabaliktaran nga ang tingin ko. Inday Sara, ano sabi ni Bongbong Marcos? Hindi niya daw ipapa-impeach, hindi niya daw hahayaan na ma-impeach si Inday Sara. O ano nangyari din ngayon? Di ba kayo napakaraming gustong magtulak para ma-impeach ang pangalawang Pangulo at tila hinahayaan niya lang. Di ba? At gusto niya rin, mga kababayan. Di ba kayo baliktad lahat ng sinasabi? O itong sinasabi nila na ito. Sabi ni Marco Romualdez, galit daw sila sa mga korupsyon. Ganon din si Bongbong Marcos. Itong mga nagpapayaman sa pwesto, sisibakin. Korupsyon din yan, mga kababayan. Nakatutok sila ngayon sa mga empleyado ng gobyerno, mga nasa pwesto, maganda ang pwesto, matataas ang pwesto, na di umano'y nangungurakot, o sabihin natin nangurakot talaga, nagnakaw talaga. No? Para siyempre sabihin po, o ang galing, para palakpakan ba? Meron ng sinampulan si Marcos, isa, yung Yusek, mga kababayan. No? Sinipa lang naman. Mr. President, hindi ho yan ang gusto namin. Magsampol po kayo, magpakulong po kayo, Mr. President. Ipakulong nyo yung mga sinasabi ho ninyo, lalo na tama man kaya yung hinala ninyo na sila'y nangikbak, no? Sila'y umabuso sa kanilang kapangyarihan, ginamit ang kanilang pwesto para magpayaman, ipakulong po ninyo. Unahin mo yung pinsan mo. Di ba? At marami pa, Mr. President, na mga congressman ang nadadawit po sa flood control project. Kaladkad din po ang pangalan ninyo Kasi ipinagmayabang nyo yung 5,500 na flood control project. Nung umulan, bumaha. Di ba gaya pangalan nyo ang nakakaladkad, Mr. President? Kagagawan yan na mga kongresistang kawatan. Ipakulong mo yan. Ihalal ng bayan yan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. No? Hinalal yan Maaring pwede pero mahaba-habang usapin yan. Ngayon,
ang pinakamainam po na gawin ninyo, kapag ka napatunayan po ninyo, Mr. President Bongbong Marcos, na totoong sila'y nagnakaw sa kaban ng bayan, no, at tumiba-tiba dyan sa mga flood control project, magpakulong po kayo, ipakulong nyo po silang lahat. Baka sakaling makabawi ho kayo sa taong bayan. Matuwa ho sa inyo. At higit sa lahat, total, yan na rin lang ang gusto ninyo, na galit kuno kayo sa mga korap. Sabi natin totoo, o sige, galit kayo sa korap. Pwede ba pasilip muna ng inyong sariling ng inyong sariling libro, Mr. President? Isama mo rin ang pinsan mo, ang galing magsalita sa kamera. Nakakapanindig balahibo. Pero nakakatawa naman. Wala namang kinakasuhan. Tuloy, itong mga pumupuna sa kanila, yun ang pinagkakasuhan. Yun ang hindi iniluluklok sa pwesto. Nanalo na, ibinuto ng taong bayan, napakalaki ng mandato bilang isang party list, walang iba kundi itong Duterte Youth Party List, hindi ho ninyo pinaupo. Nakakuha ng 3 bangko sa kamara, hindi ho ninyo pinaupo. Dahil ba pinupuna kayo? Dahil bang itong si Chairman Ronald Cardema merong inihaing impeachment complaint laban kay Mr. President? Di ba? Nakakatawa po ang gimmick ninyo, Mr. President at saka Speaker. Ngayon, kung totoo man yan, mag-aantabay kami. Tutuhanin nyo po yan. Ipakulong nyo itong mga kurap na mga politiko. Huwag yung puro salita lang kayo. Puro kayo yabang. Nanguuto lang kayo sa tao Inuuto lang ninyo ang tao Yung mga makakarinig nito na mga hindi alam ang tunay na ganap sa ating bansa, maniniwala. Ha? Maniniwala. Mabubudol. Budol na nga kami. Nabudol na nga kami noong 2022. Bubudol pa kayo ng iba na naman tao. Tandaan nyo po ito, mga kababayan. Yung sinabi nila na yan, tandaan po ninyo yan. Ngayon, kapag walang nangyari ho dyan, singilin po natin sila. Karapatan po natin silang singilin. Bakit? Tayo po ang nagpapalamon sa mga buwakan ng inang mga yan. Totoo naman. Kahit pamurahin natin yung... Huwag naman. Tayo po ang nagpapakain sa kanila. Empleyado lang natin sila. Kung wala tayo, wala sila. Kung hindi natin sila ibinoto, wala sila. Karapatan po nating maningil. Dahil nagmula po sa atin ang ikinayayaman ho nila. Napakalalaki po ng sweldo nila. Nagbuhat po yan sa ating mga paghihirap. Tayo dito sa baba, nagbungkal lang lupa ng isda, ulan, init sa karagatan para lang meron tayong maipakain sa ating mga mahal sa buhay. Samantalang sila, de aircon ang mga hinayupak, mga kababayan, de aircon, ganda ng mga suot, barong, ang mga piste. Di ba? Ang laki ng sinisweldo, tayo kakarampot. Napakarami nating mga manggagawa sa pabrika, sa mga pribadong kumpanya na hanggang ngayon nagpapadagdag ng sweldo na kapiraso lang ang ibinigay, 50 pesos. Putang ina, mabubuhay ba tao niyan? Susumahin mo yan sa isang buwan? Puta, hindi pa yata umaabot ng 2,000. Ipagpalagay natin 1,500. Kalahating ka ba ng bigas laang yan? Kumbaga, parang ano na lang yan kumbaga sa pag-aaral, pasang-awa na lang ika nga. Oo, nagdagdag nga kayo ng sweldo sa mga manggagawa. Kababa naman. Di ba? Hindi. Imbes na matutuwa, masasaktan, maiinis patuloy yung mga manggagawa natin
Kung magdadagdag kayo ng sweldo, taas-taasan nyo naman. Para matuwa naman yung ating mga kababayan. Bira naman talaga. Di ba mga kababayan? Gimmick lang po yata ng magpinsan itong mga sinabi nila. Kasi nagkatugma eh. Halos parehas po yung sinasabi nila eh. Yung pinakatema ho nila tungkol po sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Di ba? Di kaya nag-meeting to sila? Panahon na siguro, insan, na magbait-baitan na tayo kahit may sungay tayo. Magputol muna tayo ng sungay. Ano yun ba? Kunwari galit tayo sa korap para hindi tayo masilip pagkatapos ng termino natin. Ganon. Sisilipin tayo ng mga yan. Babalikan tayo ng mga yan. Tama yung hinala ninyo. Kung yan man ang hinala ninyo. Pag nakabalik ang mga Duterte sa posisyon, malilintikan kayong lahat. Mapapula, mapadilaw. Mababalikan kayong lahat. Kakalkalin yan ni BP Inday Sara at mananagot kung sino man itong mapapatunayan na nagkamal ng malaking salapi mula sa kaban ng bayan. Sa madaling salita, magnanakaw, korap na opisyal ng gobyerno. Kaya kayo takot na takot ngayon pa lang kay Inday Sara. Pinagpipilitan ninyo ang inyong impeachment sa pangalawang Pangulo kahit na wala naman kayong matagpuan na sapat na ebidensya. Gigil na gigil kayo sa pangalawang Pangulo. Ayaw nyo siyang maupo bilang Pangulo sa 2028 kasi alam nyo, babalikan kayo. Babalikan talaga kayo. At wala kayong magagawa. Magiging presidente si Inday Sara. Tandaan nyo yan. Kung hindi man si Inday Sara, may marami pang Duterte ang maaaring tumakbo sa 2028 at susuportahan yan ng lahat ng mga DDS buong mundo. Kung gaano kalaki ang mandato ng pangalawang Pangulo noong nakaraang presidential election, 32,000, baka humigit pa. Dahil sa administrasyon ninyo, hirap ang tao. Puro kayo pangako. Wala naman kayong ginagawa na mga solusyon dyan sa mga pangako ninyo. Sinabi ninyo na bababa ang bigas. E puta na, nagdoble pa nga, nagtriple pa nga yung presyo. Napakarami ninyong ipinagmayabang ni anino, hindi namin nakita. Oras na makabalik ang mga Duterte, humanda kayo. Kaya, ako sa inyo, sige, madaliin ninyo yung impeachment kung mapa-impeach ninyo si Inday. Ang tanong, yun nga ang tanong. Kung mapapa-impeach ninyo si Inday, eh paano kung hindi? Adi yari kayo. Ang final sa 2028. Di ba, mga kababayan? Tulad dito, grabe po ang korupsyon, mga kababayan. Itong ipinost po ng aking tiyuhe na si Tito J. Sonsa tungkol po dito kay Congressman Adyong. Lintik, mga kababayan, 500 million na DPWHD umano. Isa nga ito. O ba nga, excuse me, basahin ko lang po ng kapiraso, mga kababayan. Congressman Sia Adyong, totoo bang may kinalaman ka sa MMA Achiever Construction and Development Corporation na naka-corner ng mahigit na 500 million sa DPWH? Nagtatanong lang naman po ang aking tiyuhin, Hindi ho siya nagbibintang, nagtatanong lang. Tuloy ko pa. Documents on hands reveal that
contracts of DPWH with MMA Achievers Construction and Development Corporation sa loob ng isang taon lang, 2023. Ito ha, ito na. Hanggang letter F, mula letter A. Letter A, mga kababayan, 47.4 million. Tiba. Letter B, 114.6 million. Boom, grabe, no? C, 50.7 million. D, 38.2 million. Grabe. E, 45.7 million. And F, 9.8 million. May nagsasabing mahigit na sa 2 billion ang nakukuhang kontrata ng kumpanya na sinasabing pagmamayari ng pamilya ni Lanao del Sur, Congressman Adyong. Membro siya ng Young Guns o ang tinaguriang bagong bayani ng 19th Congress. Isa siya sa palagiang nag-iingay laban sa mga Duterte at tagapagtanggol ni Speaker Martin Romualdez. I honestly can picture a congressman out here talking about who's a bayani and who isn't, especially when they're the ones allegedly pulling name shady strings. It's hard to ignore how this guy who owned construction company somehow end up with over 500 million in DPWH projects in just 1 year. Kita nyo na. Isang taon lang, mga kababayan, ganun po kalaki. Mr. President, ito si Adyong, hindi nyo po ito paiimbestigahan. Hindi nyo pa ito ipapapanawagan sa Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta na unahin yung mga congressman. Katulad nito si Adyong na di umano'y nagkamal ng ganitong kalaking halaga. Flood control project ho ito, nakakaladkad po ang pangalan ninyo. Gawan nyo po ito ng aksyon, Mr. President. Maglagay na po kayo ng pangil sa iyong gobyerno. Huwag puro postiso na kapag kumagat sa matigas na bagay, tanggal, pangil ang kinakailangan. Kamay na bakal ang kinakailangan para magkaroon ng takot yung mga hinayupak na kawatan na elected official. Higit sa lahat, ipakulong nyo po, Mr. President. Kung meron po kayong awa sa mga Pilipino at sa ating bansa, kung mahal nyo po ang ating bansa, at kung kinikilala nyo pa po ang inyong sarili na kayo isang tunay na Pilipino, o baka naman kasi dual citizen po kayo. That's not just coincidence. It raises some serious questions about potential conflicts of interest. But sure, keep pretending it's all just luck. We're not that naive. Unahin na ho natin to. Marami ho yan sila, Mr. President. Yan ang panawagan ngayon ng mga tao. Panagutin po itong mga nasangkot na mga congressman dito sa DPWH. Nagpayaman gamit po ang kaban ng bayan. Pag lahat ng yan napakulong ho ninyo, naparusahan ho ninyo, baka hindi na po kayo hanapan ng mga tao o hindi na po hilingin ng mga kababayan natin na buksan yung inyong libro. Baka nakatutok na lang po sa kanila. Kasi pwede nyo po gawin itong smoke screen sila, Mr. President. Etong mga congressman ngayon, na mga pinaghihinalaang kasama di umano sa mga nangulimbat sa kaban ng bayan, pwede nyo po silang gawin,
smoke screen para matakpan po yung inyong mga kapalpakan. Maliban niya sa kapalpakan ho ninyo, higit sa lahat, matakpan po yung inyong libro. Hindi na hilingin ng ating mga kababayan. Subukan niyo po. Subukan niyo po. Di ba ang hilig niyo po sa ganyan? Gumawa ng mga smoke screen? Oh, subukan niyo. Di ba hindi na kayo kakalkalin o hindi na po mag-iingay ang mga tao na buksan niyo ang libro ninyo. Ikaw, speaker. Ikaw, Mr. President. Napakalaki ng inyong confidential fund. Bilyon. Si Mr. President, ang alam ko, billion ang confidential fund. Hindi ko alam kay Martin. Di na kayo uusigin ng tao dyan. Ito, yung mga congressman na ito na sangkot di umano, gawin nyo itong smoke screen. Ito, tandaan nyo mga kababayan. Minsan lang po tayo maghinala, magkakatotoo po ito. Maniwala ko kayo sa akin. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.